Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITFI. Sa inyo na ang mga balitang ihahati ng Radyo Natin Balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa Radyo Natin Balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Balita. Ito lamang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin Balita. Di magkaka. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM, Cotabato City is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga, Central Mindanao. Welcome aboard sa Radyo Natin na Balita or Hot Balita. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP license, Sir PB Jawarila, sa aming news head, Miss Noronisa Mamital Kusin. Ako po inyong makakasama, magbibigay ng mga balita, kaganapan sa loob ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Anim na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon ay araw ng Miyerkules, ika-25 sa buwan ng Pebrero 2026 at ika-8 sa buwan ng Ramadan 1447 sa Islamic Hijra Calendar. At bago natin dakuhan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules. At ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pangunguna ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Imakakua, katuwang ang DXTC Radyo Natin na maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. At para sa ating ulat panahon, inilabas kaninang umaga alas 5, February 25, 2026, ang Estelis ay nakakaapekto sa Mindanao. Ang rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay makakaranas sa bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan o pagkulog at pagkidlat na dulot ng Estelis. Posible namang itong magdulot na pagbaha o pagguho ng lupa kapag may matinding pagkulog at pagkidlat. Ang hangin ay nasa mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula sa hilagang silangan hanggang silangan na direksyon at ang baybaying dagat ay nasa mahina hanggang sa katamtaman ng alon. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 32.0 degrees Celsius hanggang 23.0 degrees Celsius. Sumikat ang araw kanina alas 5:58 ng umaga at lulubog alas 5:55 ng hapon. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. At ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pangunguna ni MP Minister Bailing Isbantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdul Rauf Imakakua, katuwang ang DXTC Radyo Natin na maging alerto at laging handa mga kabangsamoro.
Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan. 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at para sa ating pangunang balita, isang lalaki na kinilalang si alias Khalid, 35 taong gulang, may asawa at nagtatrabaho bilang pedicab driver, residente ng Tucanan Street, Poblacion 7, Cotabato City ang matagumpay na nahuli sa isang bypass operasyon bandang alas 2 kahapon. Isinagawa ang operasyon ng pinagsamang puwersa ng Cotabato City Police Drug Enforcement Unit ng Cotabato City Police Office o CCPO, Police Station 1 at City Intelligence Unit sa CCPO sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Colonel Jevin M. Bungkayaw, City Director, kasama ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Barma. Patuloy ang investigasyon hinggil sa insidente at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso si alias Khalid na kasalukuyang nasa kustodiya ng mga otoridad. 11 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita bilang bahagi ng paggunita sa Leprosy Control Week sa buong bansa, matagumpay na nagsagawaan ng Forum ang Dermatology and Venereology Section sa OPD bukas sa ika-24 sa buwan ng Pebrero kahapon 2026. Layunin ng aktibidad na itaguyod ang kamalayan, pag-unawa at maagang pagtuklas sa sakit na kitong sa komunidad. Nilalayo ng aktibidad na turuan ang mga pasyente at kanilang mga kasama tungkol sa mga senyalis, sintomas, pag-iwas at paggamot ng kitong. Tinugunan din dito ang mga karaniwang maling paniniwala tungkol sa nasabing sakit sa pamagitan ng pagbibigay ng tumpak na impormasyon sa publiko. Muling pinagtibay ng seksyon ang kanilang pangako sa bayan o sa nabawasan ang diskriminasyon at hikayatin ang agarang konsultasyon medikal. 13 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, dumalo si Member of Parliament Abdul Basit R. Benito, membro ng Committee on Amendments, Revision and Codification of Law, sa isang roundtable discussion kaugnay ng BTA Bill number 48 o ang Bangsamoro Energy and Environment Act of 2022. At yan ay ginanap kahapon ni ika-24 sa buwan ng Pebrero 2026. Idinaos ang talakayan sa Dasit Tani Hotel sa Ayala Center, Makati City. Nagtipon ang iba't ibang mga stakeholder at eksperto upang masusing pag-aralan at pagbutihin ang panukalang batas. Layunin nito nga palakasin ang mga pulisya sa enerhiya at pangangalaga sa kapaligiran sa rehiyon ng Bangsamoro. Pinangunahan ni Committee Chair Attorney Shetty Fahani Oyod ang nasabing sesyon. Binibigyan din niya ang kahalagahan ng bukas at sama-samang talakayan sa paghubog ng isang komprehensibo at makabagong batas na tumutugon sa napapanatiling pagpapaunlad ng enerhiya at pangangalaga sa kalikasan. Bilang membro ng committee, aktibong nakilahok si MP Benito sa palitan ng mga pananaw at rekomendasyon. Muling pinagtibay niya ang kanyang suporta sa mga panukalang batas na nagtataguyod ng responsableng paggamit ng enerhiya.
pangangalaga sa kapaligiran at pangmatagalang pag-unlad para sa mamamayang Bangsamoro. 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga ang Senate Bill number 1823 na naglalayong eresita at itakda ang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BERMM sa September 2026 ay matagumpay na nga naaprubahan sa ikalawang pagbasa sa Senado. Ang pag-aproba sa panukalang batas na ito ay nagbibigay daan sa mga residente ng Bangsamoro Region na malapit na may sakatuparan ang kanilang karapatan na bumuto at pumili ng kanilang mga leader sa pamahalaang panrelihiyon. Ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa ganap na pagtatatag ng isang autonomous na pamamahala na pinili ng mamayan ng Bangsamoro. Sa pagpasa ng Senate Bill number 1823, inaasahang mas magiging konkreto ang mga paghahanda para sa halalan na nagbibigay ng mas mahabang panahon para sa lahat ng prosesong kinakailangan, kabilang ang pagpaparehistro ng botante, kampanya at iba pang aspeto ng eleksyon. Ang hakbang na ito ay sumusuporta sa kapayapaan at pagunlad sa rehiyon sa pamagitan ng demokratikong proseso. 17 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin ang naging mensahe o Ramadan greetings ni Ministry of Labor and Employment Minister Dato Muslimin G. Sema. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang mapagpalang Ramadan sa ating lahat. Ngayong banal na buwan ng Ramadan, ako si Minister Muslimin Sema kasama si Chief Minister Abdurrauf Makakwa ay taos-pusong bumabati sa ating mga kapatid na Muslim, hindi lamang dito sa Bangsamoro kundi maging sa iba pang parte ng mundo. Ang Ramadan ay isang sagradong panahon na pag-aayuno, pananalangin at higit sa lahat ng pagpapalalim ng ating pananampalataya at pagkakaisa. Naway magsilbing paalala sa ating lahat ang buwang ito tungkol sa kahalagaan ng disiplina, malasakit sa kapwa at pagpapakumbaba, mga pagpapahalagang patuloy nating isinasabuhay hindi lamang sa ating pananampalataya kundi maging sa ating hanapbuhay at taos-pusong paglilingkod sa bayan. Ang diwa ng Ramadan ay diwa ng pagkakagawang gawa, katarungan at malasakit, mga haliging mahalaga sa pagtataguyod ng marangal na paggawa at makataong kondisyon sa paggawa. Bilang kagawaran ng paggawa at empleyo ng Bangsamoro, patuloy naming pinagtitibay ang aming panindigan na isulong ang kapakanan ng mga manggagawa, itaguyod ang makatarungang pasahod at malasakit at palakasin ang ugnayan ng pamahalaan, manggagawa at mga employer. Alinsunod sa pagpapahalagang itinataguyod ng Islam. Naway maging makabuluhan at mapagpalang Ramadan ito sa ating lahat. Palain nawa tayo ng ating buong may kapal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ng kapayapaan, lakas ng loob at gabay sa ating patuloy na paglilingkod sa Bangsamoro.
Ramadan Mubarak, wabillahi taufiq, wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Labor Minister Muslimin Bapamus Sem. Mga kabangsamoro, ating pakinggan ang mensaheng Ramadan ni Station Manager Dato Roji Pai Andong Mangulamas, ang presidente ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng grupo ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated at ng himpilang ito, ang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City, ako kasama ang aking pamilya ay nakikiisa sa buwan ng banal na Ramadan. Ang Ramadan ay isa sa mga haligi ng Islam at dapat lamang nating sundin bilang nananampalataya sa reliyong Islam. Ang Ramadan ay buwan ng Allah SWT na kung saan ang ating sakripisyo, dasal at pananalig ay siya mismo ang magbibigay ng pagpapala. Sa buwan na ito ay ating ipanalangin na tanggapin niya ang ating dasal at kanya tayong kalulugdan na mapasama sa kanyang paraiso sa kabilang buhay, insyaAllah. Mamagayong tanong, ngugang kalimuatan mo, tiyakapan tanong sa mapya, suingan abang sa moro. Wasukran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang tanggapan ni MP Teng Ambuluto ay nakikiisa sa sambayanang Bangsamoro sa pagsalubong, pagtalima at pagdiriwang ng banal na buwan ng Ramadan. Naway pagpalain ng bawat isa sa panahong ito ng pag-aayuno sa ating pagpupunyagi para sa pagkakaisa at pagbabago. Muli, ipinapaabot ng tanggapan ni MP Teng Ambuluto ang isang mapayapa at pinagpalang Ramadan sa ating lahat. Sumapit na naman ang buwan ng Ramadan. Ito ang panahon ng paglilinis ng ating mga kaluluwa, pagpapanibago ng ating mga intensyon. Naway ang bawat araw ng ating pag-aayuno ay magiging hakbang tungo sa pagiging mas mabuting individual at magdudulot ito ng pag-asa sa ating komunidad. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Member of Parliament MP Abdul Basit Arbinito. Happy Ramadan to all Muslim Ummah! Ramadan na alalo zinagatawa. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 23 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa radyo natin na balita. At para sa iba pa nating mga balita, abot na sa mahigit 20 combatant weapons kabilang ang mga assault rifle, P40 rocket at 40mm grenade launcher ang kusang isinuko ng mga residente mula sa 16 na barangay sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte noong araw ng Martes. Ayon sa ulat ni Brigadier General Jason D. Guzman, Direktor ng Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region or PROBAR, nagmula ang mga armas sa mga barangay ng Baka, Taviran, Badak, Linak, Mumpong, Sapalan, Nikitan, Labungan, Tinonggo, sa Tambak, Dulangan, Kusyong, Kakara, Binulan, Tamuntaka at Kapiton. Ang mga barangay na ito ay bahagi ng mahigit 30 barangay na sakop ng Dato Udin Sinsuat. Ang pagkakalooban ng mga armas ay bunga ng pinagsamang inisyatiba ni Dato Udin Sinsuat, Mayor Abdul Maina Abbas, Vice Mayor
Babs de la Sinsuat, mga miyembro ng Sangguniang Bayan at ng lokal na kapulisan sa pangunguna ni na Major Catherine Paduin at Captain Sami Paning. Pinuri ni na Brigadier General de Guzman at Colonel George Bagondol Jr. Maguindanao del Norte Police Director ang mga lokal na opisyal na Dato Udin Sinsuat at ang kanilang kapulisan para sa tagumpay na paglulunsad ng isang local disarmament program. Ang programang ito ay naglalayong magtatag ng kapayapaan at mapabuti ang investment climate sa bayan, partikular sa mga nasabing barangay na may malaking potensyal para sa mga agricultural project mula sa mga dayuhang kapitalista. 26 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At ang oras na natin sa inyo ng Cotahuato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Alrais Coca-Cola Ventures Corporation na sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali. At also atid sa inyo ng Search and Service Center located at Don Roman Velo Street, Cotabato City. Para sa iba pa nating mga balita, idinaosan nitong araw ng Martes ang Ramadan Forum 2026 kasabay ng BCN Chapter President Assembly na ginanap sa may Dato Anggal Mitimbang, Maguindanao del Sur. Pinangunahan ni Provincial Governor Dato Ali M. Mitimbang, katuwang sa LMP President Mayor Nathaniel Mitimbang, ang nasabing pagtitipon na nagsilbing mahalagang tularan ng makabuluhang talakayan at pagpapatibay ng kaugnayan ng mga leader sa lalawigan. Sa diwa ng banal na buwan ng Ramadan ay binibigyang diin sa pagtitipon ang kahalagahan ng pagkakaisa, kooperasyon at sama-samang pagsusulong ng kapayapaan, kaunlaran at mapabuting pamahala sa Maguindanao del Sur. Ang aktibidad ay nagpapatunay ng patuloy na pagtutulungan ng mga pinuno upang higit pang mapalakas ang serbisyong hatid sa mamayan. Samantala, bilang bahagi ng pagdiriwang na Ramadan na masa pinaigting na pamahalaang panlalawigan ang mga programang may malasakit sa komunidad. 28 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, iginiit ni Barma Chief Minister Abdurrauf Sami Gambal makakuha ang patuloy at matibay na dedikasyon ng pamahalaang Bangsamoro sa pagsusulong na inklusibong pag-unlad sa pangmatagalang kapayapaan sa isinagawang special na pulong ng Lupo ng Mindanao Development Authority na ginanap sa Malacanang Palace. Sa kanyang naging pahayag, binibigyang halaga ng punong ministro ang pangangailangang isulong ang mga pangunahing prioridad ng Mindanao habang pinapananatiling mahalagang bahagi ang Bangsamoro sa mga usaping may kinalaman sa pambansang kaunlaran. Tinalakay sa pulong ang pagpapalakas ng pagpupundo para sa mahalagang proyekto, pagpapasigla ng kaunlaran sa mga kanayunan at pagbawas ng kahirapan, pagpapaunlad ng napapanatiling agribusiness at pagsasaayos ng malaking programang pang-infrastruktura upang umayon sa pambansang budget. Ayon pa kay Chief Minister makakuha, ang mga hakbang na ito ay susi upang makamit ang patas at malawakang pag-unlad sa buong Mindanao. Aniya, ang tunay na pamumuno ay nakabatay sa pananagutan at determinasyon na malinaw na advokasya, disiplinadong pagpapatupad ng mga programa at tapat na paglilingkod para sa kapakanan ng mamayang Bangsamoro.
30 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating hot balita alas 7 o radyo natin na balita. At bago tayo magpaalam, hello po kay Ismaila Sanday. Assalamualaikum. Mapia Ramadan Mubarak. Pa-shoutout po sa mga friends ko kay yan. Diyan sa may Matanog. Si Ima of Mulabi, Lady Nora Dante, kay Timan Aisa Makalay, Simbay Adam, Bainot Ibrahim. Yan, sukran po ati DJ Maya. Yan, hello po kay Ismaila Sanday. At hello to sa aming news head kay Mama Noronisa Mamintal Kusin. Tatlumput isang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At ngayong araw, ika-25 sa buwan ng Pebrero 2026 ay special working holiday. Ibig sabihin po, may pasok sa eskwela at trabaho. Hindi po siya non-working holiday. At ito po ay may kaugnay sa It's a People Power Revolution Anniversary. 32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license sa broadcaster Sir PB Jawarila at sa aming news head kay Mama Noronisa Mamintal Kusin at hello din nga pala kay Sagira Isibay. At sa aming mga media technician, ako po ang inyong nakasama sa loob ng 30 minuto. Radyo natin Caroline Abas. Magandang umaga, Central Mindanao. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro.